Magandang gabi po sa ating pong mga pastor, kay Pastor Ellie, kay Ma'am, kay Pastor Josh, tsaka kay Pastor Gary at Pastor Ray. Mayroon pa po bang ibang pastor na nandito? At sa mga pastors' wives po, thank you so much po. Salamat din po sa Team Kusina. Maraming salamat po. Napakasasarap po ng inyo pong piniprepare na pagkain. Yung pong pagpunta po namin dito as a family, parang nagbabakasyon po kami. Amen? At napakasarap po ng inyo pong mga piniprepare at mga hospitality po ninyo. Thank you so much po. At tumayo po tayong lahat. Okay? Inagahan po ni Pastor Josh at ni Pastor Ellie yung ating pong service. Mayroon pa pong 3 minutes, I think, bago alas 7. Tama ba? Tingnan nyo nga yung mga relo nyo. Mayroon po akong relo ngayon, kaya alam ko po yung oras. Amen? If you have your Bible, kung mayroon po kayong tanang Biblia, at yung pong mga may cellphone po sa inyo, alam nyo, mga ate, mga kuya, mga anak, isang mahalagang apps na mayroon sa cellphone po ninyo ay yung pong Bible. At ang inyo pong gagamitin ay hindi po ibang bersyon ng Biblia, kung hindi ang gagamitin po ninyo ay yung King James. Amen? Yung King James Version po ang gamitin po ninyo para hindi po kayo malito. Amen? Buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia doon po sa ating pong theme. And I'm going to deliver a very simple message tonight. And I hope and I pray that the Lord will deal with our hearts. Mangusap po ang Panginoon sa ating pong puso at sa ating pong isipan. Andyan na po ba kayo? Sabihin niyo pong malakas na Amen. Amen. Babasahin ko po. Isama po natin yung verse 10 sapagkat kailangan niyo pong mabasa po ito. Amen. At meron din po akong isa pang babasahin na verse sa inyo pagkatapos po nating basahin ang tema po ninyo ngayon, camp. Ano po ang theme ninyo ngayong camp? The battleground spiritual warfare. Amen? Amen. Okay, ang sabi po ng Word of God dito po sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Last verse, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, Panginoon, kayo lamang po ang dapat pong mapapurihan at maitaas sa aming pong kalagitnaan ngayong gabi pong ito. Lord, without you, we can do nothing. Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, na maintindihan po ng mga kabataang ito na kailangan po namin, Panginoon, sa mundo, kailangan namin ng tagumpay, kailangan naming maabot ang mga pangarap po namin. But dear God, ang pinakamahalaga na kailangan magkaroon po kami ay kayo, dear God. Kaya tonight, may you knock on the door of their hearts. Bigyan niyo po sila ng tamang isip at puso at maintindihan po nila, Panginoon, ng maliwanag at malalim ang mga salita po ninyo. Lord, thank you so much for the life of the Kuyans, dear God, that they surrendered their life here in Marinduque, Panginoon. They are stranger in this land. But dear God, thank you so much for their family. Sa pamilya po ni Pastor Ellie, ni Ate Modi, Panginoon, ganun din po kay Pastor Josh and Ate Lois, Panginoon. Lord, salamat din sa kanila pong mga partners din dito na patuloy na nandito si Pastor Ray, si Pastor Gary, at ang mga ka-fellowship po nilang mga lingkod nyo, Panginoon. May you use them continually, dear God, in your vineyard. At marami pa po kaming makitang kaluluwa, kabataan na maligtas
sa lugar na ito, Panginoon. Lord, they are in an isolated place, dear God. But thank God, sapagkat may mga lingkod po kayong nagsakripisyo upang maibahagi po ang kaligtasan niyo, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, may you uphold us with your praise spirit this tonight. In Christ's most precious name we pray. Amen at amen at amen. Makakaupo na po kayong lahat. Amen. Yan. Pasado alas 7. Amen. Naalala niyo po ba yung ating pong mensahe kagabi, mga kapatid? Ano pong title ng ating pong mensahe kagabi kung kayo po ay nakikinig? Bibigyan ko po ng 500 na palakpak. Amen. Nagtasagad ng kamay. Amen. Ano po ang title? Know your enemy. Know your enemy. Bakit sinabi ni Pastor na kailangan po nating makilala yung ating pong enemy? Amen. So tonight, ipapaliwanag ko po sa inyo, nung hindi pa po kayo kasama, makinig po kayo, nung wala pa po kayo at hindi pa kayo kabilang sa pamilya ng Diyos, kayo po ay nasa pamilya ng dyablo. Yan po yung katotohanan. Ang sabi po ng Panginoon kay Eva at kay Adan, huwag niyong gagalawin at kakanin, hindi po yung sinasabi po nilang mansanas. Di ba mansanas ang sinasabi nila? Pero ang sabi po sa Word of God, ito po ay puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. The moment na ikaw ay hahawakan mo yan, kakainin mo, ikaw ay mamamatay. Pero nung sinuway po ni Eva at ni Adan yung kautusan ng Diyos, sila po ba ay namatay? Hindi. Ang namatay po sa kanila, mga kapatid, ay yung kaluluwa nila na wala yung relasyon nila sa Panginoon. Ibig sabihin, yung long time na relationship ng tao at ng Diyos ay naputol. So sa mga tuwid, nagsimula po yung kasalanan in times of Adam and Eve. Hindi po sinabi ng Biblia na ang nilalang ng Diyos sa mundong ito ay si Adam and Steve. Meron po ba kayong nabasang ganon? Wala. Mayroon po ba kayong sinabi sa Biblia na ang unang nilalang ng Diyos ay mga katulad po ni Vice Ganda? Wala rin. Amen? So ngayon, naputol ang relasyon ng tao at ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, tayo po ay nalipat doon po sa pamilya po ng dyablo. Totoo po ba ito, Pastor? Yes! As long as the family is concerned tonight, I want you to know, nung tayo po ay nahiwalay sa Diyos, napunta po tayo sa pamilya ng dyablo. Pero ang ginawa ng Panginoon kagabi, doon po sa mga totoong tumanggap sa Diyos, mga kapatid, inilipat po muli kayo ng Diyos doon po sa Kanya pong pamilya. Bakit po mayroong tinatawag na sinasabing battleground and spiritual warfare? Magsimula po nung tayo po ay nahiwalay doon sa pamilya ng Panginoon, ang ating pong sinunod doon po sa preaching kagabi ay walang iba kung hindi po yung mundo. Tama? Ang gusto ng mundo, mga kapatid, kayo po ay maging relihiyoso. Ang gusto ng mundo, kayo po ay palaging nagsisimba. Kayo po ay palaging nananalangin. Kayo po ay gumawa ng mabuting gawa. Maging tama, walang inaagrabyadong tao. Mga kapatid, sabihin niyo po lahat sa akin, pero hindi po yung lisensya para ikaw ay maligtas. Amen? Remember, yung pong dalawang nakapako sa cross? Amen? Nakikinig po ba kayo? Ito po yung battle natin kahit po dun sa cross. Kasama po ni Kristo yung nandun sa kanan at kaliwa niya. Ni minsan, hindi po yung napunta sa church. Ni minsan, hindi po yung nagpabautismo sa isang church. Pero yung isa, pilosopo. Hindi ba? Ang sabi niya, kung totoong Diyos ka, bakit ka nakapako dyan? Naintindihan niyo ba? Ang sabi ng isa, Panginoon, kapag ka ikaw ay paparoon sa iyong kaharian, sa iyong paraiso, alalahanin mo ako. The Bible says, yung pong nagsabi na yon, hindi siya isang taong matuwid at mabait.
mapanalanginin. Pero ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw ay paparoon sa iyong kaharian, sa iyong paraiso, alalahanin mo ako. Yun po ay isa sa pinakamasamang tao sapagkat alam niyo po, ang crucifixion nung unang panahon, ito yung pinakamataas na parusa sa mga masasamang tao. But the Bible says, yung isa po ay naligtas. Amen? Ang battle ninyo ngayon, magsimula nung kayo po ay tumanggap sa Panginoon kagabi, I hope and I pray, after the service, kahit bumalik po kami dun sa tinuturuyan po naming napakagandang room at building, mga kapatid, alam nyo, before I close my eyes in the night, nagpray ako, sana Panginoon, yung mga naligtas, yung mga tumanggap sa inyo, ay manatili sa gawain ninyo, magpatuloy, umulan o umaraw, hindi sila aanis sa ministry. Nung ang inyo pong lingkod, ang pastor po na ito na nakaharap sa inyo, uulitin ko po sa inyo, hindi ako nangarap na magpastor. Not in my wildest imagination. Ako po ay panganay sa magkakapatid. Ang sabi po ng nanay ko, nung ako po ay nag-church na, at na magpapabautismo na ako, hinahadlangan ako ng nanay at tatay ko. Ang sabi ng nanay ko, anak, ikaw yung breadwinner ng family. Mag-aral ka na lang sa PMMA, sapagkat yung PMMA po, ang alam lang ninyo siguro ay PMA, yung Philippine Marine ba yun? Philippine Marine Academy. Philippine Military Academy, yung nandun sa Baguio. Pero dun sa amin, sa San Narciso mismo, nandun po yung PMMA, yung Philippine Merchant Marine Academy. At yung pong pinsan ko, yung best friend ko, yung mga barkada ko, lahat sila, after nag-graduate namin ng high school, lahat sila nag-exam. At nakapasa sila. Dapat magsasabay-sabay kami. Pero ang sabi ko, Panginoon, mas gusto kong maglingkod sa inyo. Ang sabi ng nanay ko, anak, mag-exam ka na rin para maiyahon mo kami sa hirap. Napakahirap po ng buhay po namin. Yung nanay ko po ay labandera, at nakikipaglinis lang po sa mga bahay-bahay ng mga kamag-anak po naming mayayaman. Yung tatay ko po ay karpentero, tricycle driver. Hadlang sila sa paglilingkod ko sa Panginoon at pagsunod ko sa Diyos. Hanggang dun sa isang malaking desisyon sa buhay ko na mag-aaral ako sa Bible School, ang sabi ng nanay at tatay ko, anak, hindi ka namin kayang pag-aralin. Pumunta po ako dun sa mga kamag-anak ko na may kaya at ang sabi ko po sa kanila, Auntie, Uncle, tulungan niyo po ako, mag-aaral ako sa Bible School. Pero ang sabi po nila sa akin, anak, kung ang pipiliin mo ay sa labas, sa secular, wag lang sa Bible College, tutulungan ka namin hanggang makatapos ka ng pag-aaral. Pero mas pinili ko pong sumunod sa Panginoon. Amen? I entitled my message tonight, Briefing in Battle. Briefing in Battle. Napakasimple lang po ng mensahe ngayong gabi. Why briefing in battle? Gusto ko pong malaman ninyo, the simple briefing tonight for us to learn at para matutunan natin, mga kapatid, bilang mga tao at anak ng Panginoon at niligtas ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, hindi man lahat kagabi nag-decide na tumanggap sa Panginoon. Mayroon pa rin sa kalagitnaan natin na talagang tinitigasan ninyo yung puso ninyo, yung inyo pong mga isipan at ayaw ninyong tumanggap sa Panginoon. But I want you to know tonight, if you die tomorrow, or if we die today, tonight, mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang pagdating ng Diyos ay para po siyang isang magnanakaw. Mayroon po ba kayong nakitang pumasok sa bahay ninyo at sasabihin niya sa'yo, Pogi, i-prepare mo yung bahay ninyo ha. Kasi mamayang gabi, magnanakaw ako. Mayroon po bang ganon? Wala. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay darating po siya na parang isang magnanakaw. Hindi po natin alam. At ang importante, mga kapatid, magkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Sa mga Kristiyano po at yung mga tumanggap sa Panginoon, alam nyo, ang first requirements ng Diyos, the moment that you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior,
bilang sarili mong tagapagligtas, ang unang requirements ng Diyos, kasama pa rin po ito sa ating pong introduction, mayroon po tayong binagong buhay. Mahalaga po yan. That's the first requirement. May binagong buhay. Marahil yung iba po sa inyo dito magaling magmura. Amen? Yung iba po sa inyo dito, kapag kainutusan ng nanay mo, bumili ka ng patis, suka, toyo, kunin mo yung 20 pesos doon sa pitaka ko anak at bumili ka ng suka, toyo. Ganyan. Magic sarap. Pero nung binuksan mo yung pitaka ng iyong nanay, nakita mo yung violet, at yun ang kinuha mo! At ang sabi ng nanay mo sa iyo, anak, magkanong kinuha mo doon sa pitaka ko? 20 pesos lang po, inay. Tama ba? O dili kaya naman meron kang nakitang pera sa bahay ninyo na alam mong hindi naman sa iyo yon, pero pinakialaman mo. Nung may naghahanap ng pera na yon, wala kang konsensya at sinabi mong hindi mo napansin at hindi mo kinuha. Pero pinambili mo na ng korneto. Hindi ba? Ang totoong Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, for the briefing in the battle or briefing in battle, mahalaga, mga kapatid, kailangan yung matutunan, makinig po kayo ng mabuti, kailangan yung matutunan, dapat mayroon kayong binagong buhay. Amen? Kung dati ikaw ay palamura, kung dati ikaw ay nangungupit, kung dati ikaw ay tamad, kailangan gumising-gising ka sa katotohanan. Hindi kalooban ng Diyos, hindi gusto ng Diyos, ng Kristiyano at ng may Kristo at tumanggap sa Panginoon na ikaw ay tamad. Tama? Bato-bato sa langit, tamaan sana kayo. Amen? Dapat pag-uwi natin sa bahay natin, mayroon tayong magandang natutunan sa camp na ito. Amen? Mayroon pa. Sa panghuli, doon ko na lang po sasabihin yon. Number 1, briefing in the battle, you need to learn, number 1, how to pray. Amen? A simple briefing in the battle. Sa gera, kailangan marunong kayong manalangin. Bakit? Lahat po ng natatamaan sa gera, lahat ng napuputulan, nakakatapak ng landmine sa gera, lahat ng napuputulan ng kamay, na natatamaan ng sword, at natatamaan ng sibat, anong ginagawa nila? Pagkatapos nilang sumigaw, aray! Ano pong gagawin nila? At iiyak na, mamamatay na ako. Anong gagawin nila? Mananalangin. Tama? Hindi nila sasabihin doon sa kanilang commander, sa kanilang general, bakit mo ko dinala dito? Nagsisisi na ako. Wala ka nang magagawa. Nasa gera ka na. Alam nyo, sa gera, ang pinakamahalagang matutunan ninyo, you need to learn how to pray. Manalangin. Sapagkat ang sabi ng Bible, mga kapatid, remember, doon po sa Matthew 7:7, ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Ano sabi niya? Doon sa Matthew chapter 7 verse 7, nagkamali po ako ng kinot. Ang sabi niya, seek and ye shall find. Amen? Matthew chapter 7 verse 7. Ang sabi niya, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. That's prayer. Mga kapatid, mga anak, isang bagay na kailangan nyo pong matutunan is the word prayer. Yung prayer po, it can change the mind of Christ. Prayer can move the heart of Christ. Yung pong imposible, magiging posible sa pamamagitan po ng prayer. Amen? Alam mo anak, alam mo ate, kuya, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Yung instant, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Tandaan mo yan. Hindi mo kayang kalabanin si Satan basta-basta. Lalong-lalo na kung bago-bago kang naglilingkod sa Panginoon. At yung iba po sa inyo, marahil hindi pa nakapag-attend sa church. Alam nyo, hindi nyo basta-bastang kayang daigin si Satan.
kahit alam nyo ang kalaban. Pangalawa, hindi nyo basta-bastang kayang talunin yung pong sarili po ninyo. Amen? Marahil po yung iba po sa inyo dito, pagkatapos nitong camp na to, mga kapatid, hindi na kayo magpapakita ulit kay pastor at sa church. Pero by prayer tonight, ang magiging commitment ninyo bago kayo umalis at umuwi sa camp na ito, ang commitment ninyo dito sa lugar na ito at sa Panginoon, umulan, umaraw, magsimula ngayon, hindi ako hihintong maglingkod sa Diyos. Bakit? Mga kapatid, kung tatanungin niyo po, yung pong si Pastor Eli at saka si Pastor Josh at yung pong pastor dito, si Pastor Ray at saka si Pastor Gary na nandyan, kung pagpipiliin po kami, kung maglilingkod sa Diyos o hindi, kahit hanggang 50-50 ako, ang buhay ko, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, mas pipiliin ko pa rin maglingkod sa Panginoon. Amen? Thank God, pinili kong maglingkod sa Diyos. Sapagkat nung una, yung mga kamag-anak namin, tinatawanan nila ako. Doon po sa barangay namin, magsimula nung nagkaisip ako hanggang ngayon, ang nagro-rule doon sa barangay po namin, isa po yan sa pinakamalaking barangay sa Zambales. Ang nagro-rule, pamilya namin. At nung nakita nila akong unang naglilingkod sa Diyos, tinatawanan nila ako sapagkat ang sabi nila, Balong, wala kang mapapala dyan sa baptist na yan. Wala kang mapapala dyan sa pagsisimba-simba na yan. Linggo-linggo, nasa church kayo, prayer meeting, nasa church kayo, may tinatawag pa kayong cottage prayer meeting, mayroon pa kayong tinatawag na home Bible study. Tinatawanan nila ako. Well, in fact, ako po yung pinakaunang-unang naglingkod sa Diyos sa angkan namin. At hanggang ngayon, ako yung kauna-unang pastor sa angkan namin. Pero alam niyo po, yung mga kamag-anak ko na mayayaman, mga uncle ko, auntie ko na nasa politics na tinatawanan ako, ngayon, nandun yung respect nila. Bakit? Pinakita ko po sa kanila na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay at makapangyarihan. Amen? And that's prayer. That's prayer. May tinatawag na porpis, hindi po ba? Mayroon bang member sa porpis dito? O tingnan nyo, nahihiya pa kayo. Eyepiece. Ipis. Okay? Alam nyo, ako po, binuksan ng Panginoon yung porpis na yon dun sa mga less fortunate, yung mga mahihirap. At hawak ko yung porpis na yon. At nakakapag-preach kami ng gospel sa mga kamag-anak ko. Halos karamihan ng kamag-anak ko na-save nung ginamit ng Panginoon yung ministry na yon. Nakikita nyo? Dati tinatawanan nila si Brother JP, tinatawanan nila si Pastor JP. Pero mga kapatid, dahil pinakita ko sa kanila na ang Diyos na panaglilingkuran ko ay makapangyarihan at kayang magbago ng buhay, ngayon mga kapatid, nire-respeto nila tayo sa biyaya ng Panginoon. You pray. Hindi madaling labanan ang paglilingkod sa Panginoon si Satan. But there's nothing impossible in prayer. In Luke chapter 18 verses 9 to 14, remember, yung pong dalawang tao na pumunta po dun sa templo, yung pong publikano at yung pong pariseyo. Alam po ninyo ang sabi ng pariseyo, nung siya po ay nag-enter dun sa temple, ang sabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang panalangin ko. Ako po ay nagbibigay sa templo ng ganito. Ako po ay tumutulong sa templo ng ganito. Ako po ay nag-aayuno. Ako po ay matuwid na tao. Lahat na ng maganda sinabi ng pariseyo. Pero nung nanalangin po yung publikano, ang sabi niya, Panginoon, tanggapin niyo po ang panalangin ko sapagkat ako'y makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya ninyo. Mga kapatid, na-save kayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka? Dapat ngayon wala kayo sa camp na ito. Marahil nandun lang kayo sa bahay ninyo, naglalaro ng Mobile Legends. Yan ba yung pinakasikat na laro ngayon? Ano pang masikat na laro?
Ha? Ano daw yun? COD. COD? Ang alam ko lang na COD, ay hindi, ang alam ko CDO, Carne Norte. Marahil nandun lang kayo sa bahay ninyo. Sinasayang ninyo yung oras ninyo sa mga panahon na yon. Pero thank God! Alam nyo, bawat isa sa inyo, bakit sinasabi kong dapat matutunan nyo yung word na prayer? Sapagkat kayo po, mga kapatid, to tell you directly and honestly, you are a byproduct of prayer. Pinanalangin kayo ni Pastor Eli at ni Ma'am Modi. Pinanalangin kayo ni Pastor Josh, ni Pastor Ray at ng mga pastor. Pinanalangin kayo sa Panginoon. Marahil ang panalangin nila, Panginoon, sa biyaya ninyo, sana yung bata, kahit na busy sa mundong ito, mas piliin pa rin nila na sumama sa camp. Nagsisi ba kayong sumama kayo sa camp na ito? Mga kapatid, ang greatest gift na tinanggap po ninyo sa camp na ito nung first night ay yung pong kaligtasan ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, makinig kayo, ang niligtas ng Panginoon, kailangan may binagong buhay. Yun po yung introduction natin. Yung first point natin, mga kapatid, in briefing in battle, you need to learn, number 1, how to pray. Amen? Pangalawa, you need to learn and read the Word of God. Yung Biblia. Sino pong walang Biblia dito? Sino walang Biblia? Huwag kayong mahiya. Yan, pakita ninyo sa mga pastor nyo. Ang dami po, ang daming walang Biblia. Halos 80%. Ang wala pong Bible, pakibaba nyo na. Amen? Ang sabi po, dun po sa Psalms 119 verse 105, ang sabi po ng salita ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun daw pong salita ng Panginoon, makinig po kayo, wala mo nang nagmamaritesan. Yun daw pong salita ng Panginoon, ito po ay ating ilaw. Amen? Kaya mahalaga po yung salita ng Panginoon. Hindi lamang po yun, ang sabi niya in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God Himself. Magsimula daw po sa pasimula ay salita ng Panginoon. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen. Ang sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa pamamagitan ng ating wangis. Naniniwala ba kayo na tayong mga tao nagmula sa unggoy? Di ba sabi ni Charles Darwin, pinag-aaralan ninyo, ang tao daw ay nagmula sa unggoy? Tingnan mo nga yung katabi mo. Anong perfect? Pambihira kayo. Anong perfect? Perfect na yung unggoy? Hindi! Ang sabi ng Bible, makinig kayo, o tigil na kayo, commercial lang yon. Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word. Nilalang ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang wangis. Kapatid, huwag mong dudumihan yung wangis ng Diyos. Pagka natutunan mong manalangin, kailangan mo ring matutunang magbasa ng salita ng Panginoon sapagkat ang sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4 that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ito po yun. Ito ang pagkain nating espiritual. Hindi ba nagugutom kayo? Sino po dito ang kumakain ng 6 na beses sa isang araw? Pastor, ba't 6? Bilangin nyo nga. O yun, sabi nila, may merienda daw. Almusal, merienda, tanghalian, hindi merienda ulit. Tulog muna, tulog. Tapos, merienda, gabihan. 5, midnight snack. Ha? May bahaw pa. Ang sabi yan sa Sambales, kilaban. Ha? May bahaw pa. Bali 7. Ang dami mga kapatid. Hindi ba? Kaya mo ginagawa yon sapagkat nagugutom ka. Tama? I want to encourage you tonight, kailangan nyo po ng Word of God, ng salita ng Panginoon, sapagkat ito po ang pagkain nating spiritual. Para tayo po ay magtagumpay sa spiritual warfare, kailangan mo ng Word of God. Sapagkat yung Word of God,
Tandaan ninyo, kaya niyang wasakin kahit po yung puso ninyong matitigas, yung isip ninyong matitigas, kayang wasakin at durugin ng Word of God yan. Tama? Hindi ko naman po sinasabing mayroon kayong pangarap at hindi nyo nasusundin. Hindi po. Amen? Kung may pangarap kayo at partner nyo pa yung Panginoon, 101% sa biyaya ng Panginoon, kaya mong abutin, kaya mong tapusin yung pag-aaral mo basta kasama mo ang Panginoon at naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Briefing in the battle. Tingnan nyo, briefing pa lang ito ha. Briefing pa lang ito. Sa ating pong last night, ipipreach ko po sa inyo, mga kapatid, the complete battle plan. Yun po ang ipipreach ko po sa inyo sa last night. Pero sa ating pong pagtatapos, ano po yung number 1 na point natin? You need to learn how to pray. Number 2? Learn and read the Bible, the Word of God. Praise the Lord! Nakikinig na kayo. Amen? Last, ang sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, malapit na po tayong matapos. 30 minutes pa lang po ako nagpipreach, huwag muna kayong matutulog. Amen? Andyan pa ba kayo? Say amen. Amen! Ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I quote in verse 12 ng 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, pakinggan niyo pong mabuti. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Ang huli na dapat niyong matutunan, you need to learn how to be faithful. Ngayong niligtas ka ng Panginoon, gusto ng Panginoon, mayroon kang binagong buhay, matuto kang manalangin, matuto kang magbasa ng salita ng Diyos, and tonight, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, you need to learn how to be faithful. Amen? Paano maging faithful? Sa Biblia po, doon po sa Matthew chapter 25, verses 14 down to verse 21, mayroon po dong binigyan po ng talents. Okay? At ang sabi ng Biblia, makinig po kayo, huwag nyo nang bubuksan. Ang sabi po doon sa kwento na yon, yung isa ay binigyan po siya ng 5. Tama? At yung isa, binigyan ng ilan? Hindi po, 2. Huwag kayong maghula. At yung isa, yung pangatlo, binigyan naman ng 1. Pero ang sabi ng Bible, yung binigyan ng 5 talents, nag-gain siya, nagtrabaho siya, pinagtrabahuan yung mabuti, nag-overtime siya, nag-overnight siya, talagang pinagsikapan niya at yung binigay sa kanyang 5 talento, nag-gain siya ng 5 talents. At yung binigyan naman po ng 2, ang sabi ng Bible, nag-gain din po siya ng 2. Pero po yung nabigyan ng 1, anong ginawa niya? Imbes na lalo siyang nagpursige at kailangang pinagtrabahuan niya para madaig niya yung binigyan ng 5, ang ginawa niya, yung nag-iisa, ay inihukay niya sa lupa. Tama? Ano po yung lesson dito? Ang sabi niya, doon sa verse 21, well done, thou good and faithful servant. Yan po yung dapat na mapakinggan natin pag tayo po ay umuwi doon po sa langit, mga kapatid. Hindi tatanungin ng Panginoon sa atin kung ilan ang mansyon natin dito sa lupa, kung ilan ang ari-arian natin dito sa lupa, kung ilan ang pera natin sa bangko, kung ilan yung tao na ating natulungan at nabigyan ng malaking halaga ng pera. Hindi po yun ang tatanungin ng Diyos. Ang tatanungin ng Panginoon sa atin, kung ano at ilan ang kaluluwang nadala natin sa paanan ng Diyos. Amen? At ang maririnig lang natin sa Diyos ay yung pong tinatawag na, well done, thou good and faithful servant. Faithful.
Amen? Mga kapatid, mga kaibigan, mga anak, makinig kayo. Huwag kayong maglingkod sa tao. Huwag kayong maging faithful sa tao. Alam niyo kung bakit sinabi ni Pastor yon? Ang tao po bumabagsak at nagkakamali. Pero ang Panginoon, kahit hindi tayo faithful, so many times and so many areas in our lives, we are unfaithful. But I want you to know tonight that God is still faithful. Tapat pa rin ang Panginoon. Yung pong illustration ko sa inyo, sana yung nag-iisang buhay ninyo na binigay ng Panginoon at pinahiram ng Panginoon sa inyo. Pag uwinin natin dun sa langit, dapat po balang araw sasabihin ng Panginoon sa iyo, "Well done, thou good and faithful servant." Amen? Briefing in battle, you need to learn how to pray. You need to learn how to study and read the Word of God. At yung pangatlo, you need to learn how to be faithful. Amen? As I close, tumayo tayong lahat. Nag-preach po ako, 30 minutes lang. Amen? Amen. The moment that you die and you don't have Christ, mga kapatid, alam nyo, sinabi ko na po sa inyong kagabi ito. It is sad to say that you are bound to hell. The question tonight, ang tanong, sa mga tumanggap sa Panginoon, ito ang challenge ko sa inyo. Sa mga totoong niligtas ng Panginoon kagabi, yaong mga Kristiyano, sinasabi ninyong Kristiyano kayo, kahit po yung mga nasa likod ng mga member na nandyan. Kayo po ba'y masaya, ligtas kayo? Amen. Kayo po ba'y masaya, niligtas kayo ng Panginoon? Amen. Pero ang tanong, alam nyo ba dun sa Luke, mayroon ding pangarap sa impyerno? Pastor, totoo po ba yun? Mayroong nangarap sa impyerno. Alam nyo kung sino yun? Tumingin kayo sa akin. Yung taong mayaman. Ang sabi niya, "Panginoon, pwede mo bang isend si Amang Abraham doon sa aking mansyon, sa aking bahay, sapagkat mayroon pa akong 5 kamag-anak at ayaw ko silang mapunta sa lugar na ito ng impyerno." Nung nasa lupa siya, marahil may pastor na kumakatok doon sa kanyang bahay at sinasabi sa kanya, "Pakinggan mo ang salita ng Panginoon, pakinggan mo ang kaligtasan ng Diyos." Pero nirefuse niya sapagkat marahil hindi niya kailangan at wala siyang time doon sa pastor o sa nangangaral ng salita ng Panginoon. Pero namatay siya. At pagkamulat ng kanyang mga mata, ang sabi ng Bible, he was in the place of torment. Impyerno. Ba't sinabi ni pastor may pangarap sa impyerno? Nakita nyo? Nasa impyerno yung tao, pero nangangarap siya. Ang sabi niya, "Panginoon, mayroon pa akong 5 kapatid. At ayaw ko silang mapunta sa lugar na ito." Alam nyo, dapat gusto ng Panginoon itama ang buhay ninyo sa camp na ito. Kung lalaki ka, nilalang ka ng Diyos, lalaki ka! Kung babae ka, nilalang ka ng Diyos na babae, babae ka! Wala kang pusong mamon. Hindi dalawa ang puso mo. Isa lang ang binigay ng Diyos sa'yo na puso. Kung lalaki ka, ang puso mo lalaki. Kung babae ka, ang puso mo babae. Kung bakit sinunog ng Diyos yung Sodom and Gomorrah? Dahil sa karumal-dumal na pamumuhay ng tao. Ano yung karumal-dumal na pamumuhay ng tao? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ayaw nilang sumamba sa Diyos. Yung lalaki, nag-asawa ng lalaki. Yung babae, nag-asawa ng babae. Ang sabi ng Panginoon kay Lot, i-prepare mo yung pamilya mo sapagkat susunugin ko yung Sodom and Gomorrah. Alam nyo, nung humuhiwalay si Lot kay Abraham, iniisip ni Abraham, mayroon nang nadala si Lot sa Panginoon eh. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, alam nyo yung nangyari? Kahit yung pamilya ni Lot, walang ligtas. Ang sabi ng asawa niya ay, "Sumpa mo na yung Diyos mo. Talikuran mo yung Diyos mo." Ang sabi nila, "Sumama ka sa akin." Ayaw niyang sumama, yung asawa niya naging haliging asin.
Sinunog ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah. Nakipagtalo pa si Lot sa Panginoon. Ang sabi niya, si Abraham sa Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, kung mayroon pong 50 na mananampalataya sa Sodom and Gomorrah, susunugin niyo ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi na. Panginoon, ang sabi ni Abraham, tumawad siya ulit, pag mayroon pong 45 na mananampalataya dun sa Sodom, susunugin niyo ba? Hindi na. Pero mga kapatid, umabot ng 10. Iniisip ni Abraham, na-save yung pamilya ni Lot, pero hindi. Ang nakakalungkot, kahit si Lot, mga kapatid, nakipag-compromise siya. Alam niyo yung nangyari sa Sodom and Gomorrah? Sinunog ng Panginoon. Tonight, niligtas kayo ng Diyos. Gusto niyo ba kayo lang ligtas? Ha? Gusto niyo ba na pupunta kayo dun sa langit? Tapos yung nanay at tatay niyo, mga kapatid niyo, makikita niyo nandun sa impyerno, mga kapatid. Alam niyo, totoong makikita niyo yan. You pray. Sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako. Hindi relihiyon na makakapagligtas sa inyo. Relasyon sa Diyos. Why don't you cry? Alam niyo, panalangin ko noon, sabi ko, Panginoon, sana po, bago ako mag-graduate ng Bible School o pagka-graduate ko ng Bible School, ma-save yung family ko. A devoted Catholic family. Devoto talaga. Pero alam niyo, niligtas sila ng Panginoon yung nanay at tatay ko. Pati kapatid ko niligtas ng Panginoon. Pati mga auntie ko, kamag-anak ko, hanggang ngayon, faithful sila sa church ko. Isipin niyo, isang bayan pa ang pagitan pero nag-a-attend pa sila dun sa church ko. You cry tonight. Gusto nyo? Yung nanay at tatay nyo, maimpyerno? Magsimula kayong manalangin ngayong gabi. Kung pakikinggan nyo yung preaching, kung gagawin nyo yon, mga kapatid, hindi kayo mahihirapang magdala ng family ninyo sa paanan ng Panginoon. Amen?